Good morning guys! Welcome to another day, another gala. Hello, si Jeremy to and tara sa day 0 ng ating next travel adventure. Hindi tayo solo traveler ngayon, kasama natin yung mga kapatid ko. Ito yung isa sa mga pinakamahirap na part pagka aalis ako talaga. Yung magpapaalam ako dito sa aking baby boy. Loki. Dito muna ikaw ha. Tumana ikaw ha? Napakabait ka ha? Mag-ayos tayo ng gamit. Ang flight natin ay 1:20 PM. So, see you later sa airport. Update ko kayo kung ano mangyayari sa immigration and kung ano magiging proseso, kung gaano kabilis. So, galing akong Batangas. 8 o'clock ang alis namin. Ang target natin namin doon mga 9:30. So, roughly mga 3.5 hours before yung mismo flight. So, see you later. Ayan, papunta na tayong airport. Hello. Hello muna, Basil. Shout out to si Kanixon, no? Hi, Hey. good morning. Ayan, so mga 4 hours ang biyahe. Papunta doon sa pupuntahan namin sa airport, mga 1.5 oras. Okay, see you na lang. Bye-bye. Dito na kami sa airport. Madali kami. Sana hindi kami malate. Ano nga, baby? Ano nga, baby? Yes. Hi. May 2 hours pa kami na oras para mag-check-in. Saka sa immigration, oh my God, ang haba pa ng pila. Pia! Hi! Anyway, update ko kayo mamaya. Bye-bye. Nagpapalit na rin sila dito ng cash nila para less hassle daw mamaya. Pero ako kasi mag-ano na lang ako. Mag-withdraw na lang ako to via GCash. Kasi hindi naman ganun kalaki yung kailangan kung i-withdraw. Ayan, so nakalagpas na kami ng immigration sa awa ng Diyos. Mabilis lang yung proseso, mahaba lang talaga yung pila. Akala ko nung una, pwede kami magkakasama sa isang immigration officer. Pero since hindi ako part ng family nila, ng kapatid ko, humiwalay ako ng pila. Mabilis lang yung tanong lang sa akin kanina is ano yung trabaho ko, then tatak na agad ng passport. Kaya hindi ko masagot yung tanong ng iba kung ano pa yung pwedeng hanapin sa kanila pag nandito. Kasi usually yun lahat, tanong lang nila kung anong trabaho ko. Pero in any case, i-prepare nyo lang palagi yung mga required documents na tingin nyo kung hahanapin like COE, bank statements, mga hotel bookings. So ano oras na? 11:55 pa lang. Meron pa kaming roughly 1.5 hours para mag-antay sa flight namin. Update ko na lang kayo later. Okay, bye-bye! Okay, working. See you Osaka in 4 hours. Pia, tulog na tulog. So, ang boarding time namin, 12:52. 11:25 ang flight. Okay. Yan, hello. So, nandito na kami sa Kansai Airport and may nakalimutan kaming gawin sa pre-departure checklist, yung Visit Japan web. Oh my God. So, ngayon, medyo nagpanik kami kung paano siya fill up kasi yung dalawa, si Agat at si Basil, wala pa silang account. So, akala namin nung una, kailangan din lang gumawa, pero ako kasi meron na, isinama ko na lang sila sa registration. So, yun, kung pupunta kayo dito sa Japan, be sure before kayo umalis ng Pilipinas, mag-fill up na kayo ng Visit Japan web. Na parang e-travel natin yun. Na parang hindi na kayo mahassle. So, yan, anong oras na? 6:58 na dito, in an hour, makarating na kami ng Dotonbori pagka nakalabas na kami dito sa immigration at saka sa airport. So, see you, Dotonbori, in a bit. Bye-bye! Okay, lagpas na kami ng immigration, nakakuha na rin kami ng SIM card, nakapag-withdraw na rin ako sa 7-Eleven. May gusto pa kayong bilhin dito? Wala na, diretso tayo sa train. Wala na. Pagkain, inumin, may gusto kayong inumin lang kasi biling inumin, tapos limited express train na kami. October 21, medyo malamig na dito. Kailangan lang ng jacket. Ay, hindi. Mukhang, sweater. Mag-sweater na kayo. Yan. Ilang Celsius ngayon? Nasa 10? Ewan ko, hindi ko alam. Basta malamig na. Mag-jacket kayo. Dito na kami sa Nankai Limited Express train. May bino kami sa Klook. I-claim na lang namin yung voucher, yung QR code. Tapos, yun, papasok na kami doon. From here, mga 1 oras ang biyahe papuntang Dotonbori.
Gat. Hi kayo sa camera. Hello. Hi. 감사합니다. 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 Sakay na kami. 감사합니다. Sakay na kami ng Nankay Limited Express. And then, pagkadating doon, kakain pa tayo? Siyempre. Okay. Ano, magdi-deer bros tayo? Maano yun? Ayaw nyo? Hindi naman maraming tao doon. Hindi naman maraming tao doon. Hindi pag 20,000. Pwede rin ramen dun sa Nakatoya kapag marami tao. Ano pangalan ng ramen? Nakatoya? Kakain tayo doon sa Chiyomatsu. Yung makakapal na ano. Kaso ang haba kasi ng pila ng palawan. Ayoko sa mga pagbigan. Pero hindi pa yun yung train natin. Pia, kamusta ang first day mo sa Japan? Sagot naman sa... kamusta? Kamusta ang first day mo sa Japan? Masaya naman? Okay naman? Okay, approve. Approve. Sino yan? Hello. Hello. Hi guys. Hi guys. Palamig? Oh, lamig. Okay, bye-bye. Bye-bye. So yan, nandito na tayo sa hotel. Dito tayo sa Sotetsu Grand Presa. Dito tayo magstay for 5 days dito sa Osaka. So medyo mahaba ang pagsasama namin ni Sotetsu Grand Presa. And napakalapit lang sa Dotonbori, kaya very convenient yung location. May room tour ko kayo. Pwede manghiram ng mga payong dito. Tapos kuha ka na rin dito ng mga toiletries. Yan, may mga lotion, mga moisturizing milk, facial wash, toothbrush, kung ano-ano pa. Tapos meron na rin mga pajamas. So hindi nyo na kailangan magdala ng pangbahay. Yan na isuotin nyo. So yun yung pinaka-itsura ng room. Maliit lang siya, nasa 13 square meters lang to eh. Pero okay na. Pwede na pagtsagaan. Pwede ko na ilagay dito yung gamit ko sa gilid. Tapos may mga charging port naman siya doon sa kasaksakan. Then may telephone, may remote, may mga tissue, may mirror, may TV. Yan, important sa akin TV para pag matutulog. May full body mirror dito, mga hanger. Yan, sa sapatos. May shoe polisher din. Kasi hindi ko naman magagamit kasi hindi man ako naka-leather shoes. And then, ang banyo naman natin, same. Very typical Japanese style. Maliit. Ang liit ng bathtub. Ewan ko kung makapag-bathtub ako dito bukas. Bahala na. So, yan. Hello. Nabuko to sa Agoda, matagal na. Parang mga 3 months ago ko pa or 4 months ago ko pa binook kasi tinamingan ko talaga yung murang rate niya. May plano naman kayong mag-Japan sa mga susunod na buwan habang malayo pa lang mag-book na kayo ng hotel para makakuha kayo ng magagandang rates. Kung mag-book kayo sa Agoda, use my Agoda hotel code AGODAJ para maka-discount kayo, okay? By the way guys, ito yung superior double room ng Sotetsu Grand Presa. 13 square meters siya. Okay na for a solo or even pagka dalawa kayo. Kaso pag dalawa kayo, tingin ko medyo magiging masikip na yung lagayan ng mga gamit. Pero
perfect siya for solo travelers like me. So, there. Medyo nakakapagod kasi kanina pa kaming umaga nasa biyahe. Dumating lang kami ngayon, mga 10 o'clock na ako nakarating dito sa hotel. Oh my God. But anyway, since 10:45 na, baka hindi na kami makapag-ikot-ikot sa labas. Bibil na lang ako sa convenience store or kung saan man dito mga grocery ng dinner. And then, papahinga na kasi nasa Hiroshima tayo bukas for our first day kasi ngayon technically day 0 pa lang. This will be the end of day 0. See you tomorrow for our day 1 sa Osaka and Tokyo, Japan trip this 2025. Bye! Hello guys, good morning! Welcome sa ating official day 1 ng ating Osaka-Tokyo trip. So yun na nga guys, official day 1 tayo dito sa Osaka-Tokyo trip natin. And ang plano natin today, pupunta tayo ng Hiroshima. Meron tayong Shinkansen ng 9:20 AM. Anong oras na? 7:49 AM. So meron pa tayong mga roughly 1.5 hours para mag-prepare. Ang plano ko mag-aayos ako ngayon before 8:30 dapat nakaalis na ako dito. Mga 20 to 30 minutes lang naman yung biyahe papuntang Shin Osaka Station. So dating tayo doon ng mga 9 o'clock. Yung 20 minutes na natitira pang natin yun, allowance na natin. Hindi ko masyado pang sure kung ano pa yung iba ko pupuntahan sa Hiroshima bukod doon sa Bomb Dome at saka sa Memorial Peace Park. Yung dalawang yun, yung talagang target kong puntahan kaya ako sinama yung Hiroshima sa trip ko. No, pero on my way doon, maghanap ako ng iba pang mga pwede nating i-side trip para masulit naman natin yung visit natin sa Hiroshima kasi medyo mahal yung Shinkansen ride natin back and forth, nasa roughly 9,000 pesos. Susulitin natin yun. Ang pabalik ko naman mamaya nasa 4:30 yung biyahe. Yung dating ko dito 6 o'clock. So, yun. Dito na ako magbe-breakfast sa hotel. Bumili ako ng mga croissant, bread, at saka tubig. Yun na lang yung kakainin ko before ako umalis. Share ko din pala sa mga nagustuhan ko dito sa Japan is hindi ko na kailangan magdala ng mga pambahay. Provided nila yung pajama at saka itong pantaas. Napaka-komportable niya sa katawan, hindi siya malamig, hindi siya manipis, hindi rin siya mainit sa katawan, hindi rin makate. Medyo makapal yung tela. Sobrang nakagaan ng luggage ko kasi syempre imbis na magdala ako ng mga pambahay ko, hindi ko na kailangan mag-impake nun. Nandito na kasi sa hotel yon and everyday pwede siyang paltan. And share ko pala, yung mga kapatid ko kasi since family sila, nakahiwalay sila ng hotel. And ang lapit lang nila dito. Hindi ko to nakita kagabi. Yun siya. Woo! Yan yung Candeyo Hotel. Diba? Lapit lang. Ito lang yung breakfast natin for this morning. Pumili ako ng chocolate croissant saka custard cream puff. Sobrang sugar rush tayo. Pero okay lang yan. Mamaya magra-ramen at saka deer bros tayo dito sa Osaka. Looking forward talaga ako sa mga food trippings dito kasi ito yung mga tipo ko ng pagkain talaga nandito sa Japan. Anyway, see you. Bye-bye. Yan, so guys, andito na tayo sa Shinkansen, papuntang Hiroshima. Hindi ko nasakyan yung train na dapat sasakyan ko kasi naligaw ako kanina doon sa station. Ilang hagdan yung naakyat ko bago ko narating yung papuntang Hiroshima. So, maganda talaga kung sobrang aga kayong pumunta doon sa mismong station para kung sakaling maligaw kayo, may allowance pa kayo na oras at hindi nyo mamiss yung train. Pero anyway, yung binuko ay reserved seating. So, ginawa ko na lang, sumakay na lang ako nung next train. Doon ako sa non-reserved seating umupo. Ngayon, siguro may mga 45 minutes pa bago tayo makarating ng Hiroshima. Mga 30 minutes na ako nagpabiyahe. Kanina yung Kobe, parang less than 30 minutes nakadaan na kami ng Kobe. Nalala ko nung last time, parang roughly or more than an hour yung biyahe papunta doon using regular train. Okay, so update ko kayo later. Bye-bye. Yan, we finally arrived sa Hiroshima. Magla-lunch lang tayo saglit tapos diretso na tayo sa first destination natin, yung Atomic Bomb Dome. Tapos Peace Memorial Park.
Dito tayo kumain sa Eki. Dito lang sa may Shinkansen Station. Kasi nagutom na ako. Mamaya lang ako siguro kakain dun sa labas pagkatapos kong magdala. Ganito yung order system nila. Yan. Naka-ano siya. Yan. Ang in-order ko kanina ay... Ito. Ay! Shucks, dapat pala ito in-order ko. Wait, try natin i-cancel. Biniyak na. Meron pala nung may omelette. Sayang hindi ko na-order. But anyway, marami pang araw. Ang best seller daw dito sa Hiroshima ay yung okonomiyaki. Tatry ko mamaya. Kaso puro squid yun eh. Hindi man ako mahilig doon. Pero just for the sake of trying, subukan natin. Ano yung food natin? Yan! So simple lang tayo. Nakalimutan ko kasi magpalagay ng omelette. Let's eat! Iba talaga ang mga katsutori sa Japan. Sobrang umami. Meron din palang Pokemon Center dito sa Hiroshima. Wow! Check out natin. Siyempre wala tayong binili. Kasi wala tayong pambili. Wala tayong budget para dyan. So anyway, sakit ng tiyan ko. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kakalabas ko pa lang ng Shinkansen kasi kung ano mga pinagdadaanan ko pa dun sa loob. So, ewan ko, bahala na. Ito itsura sa labas. Sasakay pala kayo dapat ng bus galing dito sa Shinkansen Station papunta sa Hiroshima Prefectural Museum at saka sa Atomic Bomb Dome. Nandito tayo guys sa first stop natin, yung Atomic Bomb Dome. Ito siya. Yan. Yung mga nag-offer ng tubig doon. Malawak pa dun sa likod. Doon tayo pumunta. 登って見えるあの海の青さが心に染みていく原爆ドームの前で立ち止まり平和の鐘が鳴り響くいつかこの場所でまた笑おう広島の空に誓うよ広島 Guys, ito yung Memorial Tower na tinayo para sa mga mobilized children noong World War II. And marami ang namatay dun sa mga bata na nasa buga ng atomic bomb. So may memorial tower silang tinayo para sa kanila. Kinailangan kasi magtrabaho ng mga bata noon para sa ano, kasi nagkukulang sa labor yung Japan mga panahong yun. Yun yung sabi dun sa speaker. Yun, kaya marami ang pinagtatrabahong bata noong time na yun dito sa Hiroshima. Kaso nga lang, nung nagpabaksak ng atomic bomb dito, maraming namatay ng mga bata. Anyway, sige, lakad pa tayo.
Yan. So, tapos na tayo sa Memorial Peace Hall. Actually, before ako pumunta dito, parang iniisip ko kung maawa ba ako sa mga Japanese dun sa nangyari sa kanila nung World War II. Kasi parang, di ba, nung World War II, nung Japanese era dito sa Pilipinas, ang dami ring nabatay. Mga death march sa Bataan. So, parang isip ko, dapat ako maawa sa kanila. Pero, nung nakapunta ako dito, and then nabasa ko yung mga caption, kung ano yung nangyari, kung sino yung mga tinamaan or naapektuhan ng bomba. Kakaiba yung kwento kasi yung mga panahon pala na yun, maraming dineploy ditong mga bata para mag-hard labor. Kasi World War II nga, so kinukulang sila sa tao dito sa Hiroshima. So in short, nung nagpasabog ng atomic bomb dito, karamihan sa mga namatay, mga bata, mga estudyante, na walang kamuang-muang, di ba? Katrabaho lang naman sila. And technically, yung nangyari naman na war, kahit dun sa Pilipinas, yung Japanese era, hindi naman lahat ng Japanese yung may kasalanan nun eh. Sa totoo lang, nagpapauso lang naman ng war government, di ba? Kasi yung mga tao, yung mga simpleng tao, gusto lang nating lahat mamuhay ng simple, ng normal. Pero yung government kasi natin at ng kung sino-sinong bansa, lahat may kanya-kanyang mga nilulook out. Lahat may mga gustong angkinin. Lahat may mga gustong awayin. So yung mga normal at saka simpleng tao na apektuhan sila dahil sa mga government decisions. So technically, yun. Yung nangyari dito sa Hiroshima, apektuhan yung mga bata na nagtatrabaho lang naman. Nakakaawa sila. Meron pa doon mga sanggol, sa mga estudyante. Karamihan mga estudyante. Student labor yung tawag sa ginagawa nila. So yun, kawawa. I suggest kung pupunta kayo sa Osaka or basta dito sa Japan, isama nyo sa itinerary nyo yung Hiroshima kasi eye-opener lang siya sa effects ng war sa mundo. So there. Anyway, yan, I think okay na ako. Ang sakit ng paa ko. Parang na ata kanina. Ewan ko dahil atas sapatos. Baka kailangan ko bumili ng bago sapatos. As in, sakit, hindi na ako makalakad ng ayos. So baka bumalik na muna ako ng Osaka. Tapos bumili ako sapatos. Tapos doon na kayo magdidina nila agad. Shopping yan ng oras na 3 o'clock. So yun. Anyway, see you guys in a bit. Bye. So, hindi na tayo ngayon sa Osaka Station. Balik na tayo sa Namba. Tapos sa hotel. Papalta ko ng sapatos kasi sobrang sakit talaga ng right foot ko. Feeling ko na injured to or ewan ko, di ko alam. Napapalit muna ako. And then, magdi-dinner ako sa labas. Hindi ko alam kung makakasabay pa sila agad. After ng dinner, mag-shopping ako saglit at mamimili ng mga kung ano-ano. Okay? Update ko kayo mamaya. Bye-bye. Nakada tayo papuntang Dotonbori. Nandoon sila agad. Nagyakini ko sila pero parang hindi ko gusto yung kinakain nila. So maghanap na lang ako na iba kain dito pero daanan ko muna sila. Ano pangalan ito? Shumashi Matcha. Dito lang sa may likod ng Kanday Hotel. Malapit lang sa inyo. Likod lang ng hotel niya. Likod ng hotel?
Yan, sa likod lang ng hotel na marami dito tabi-tabi sila. Pilin lang ka na isang paka-prepares lang naman sila ng lasa. Ano ka? Pero siyang Ititikamas. Kampay. Inom yun. Inom yun pag beer. Si Basil. Yung binan ko. Tiya tulog. Okay, tapos na yung dinner. So, free time ko na ngayon. Mag-ikot-ikot ako dito sa Dotonbori. Daan ako si Shaibashi. Tignan ko kung meron pang mga open na stores. Kung wala na, uwi na ako, pahinga na. Bukas na ako mag-shopping. Bilang nabitin pala ako dun sa kinain ko. Kasi konti lang siya eh. Sabi ko, may room pa for Dear Bros. Magdi-Dear Bros ako. Ay, dito na ako si Shaibashi. Ang daming tao, pero ang dami na rin sarado. So, hindi ko alam paano ako bibili. Ang cloud shoes, 20,900 yen. Nasa mga 6,000 pesos, 6,500. Excuse me. Tikit. Di pa tayo na ibang store. I don't think may makikita pa akong iba. Tayo sa drugstore. Pas pa naman yung Don Quixote mamaya. So, pwede ako magtingin ng ganyan. Baka magtingin muna ako ng jacket. So, shopping muna. Then, daan ako Dear Bros after nito. Ay! Yun, bukas pa yung GU. Daan ako ng GU para sa jacket. Tingnan ko kung meron. Okay, close na rin. So, hindi tayo pwede. Wala na ata tayo may ikutan dito. Okay, wala. Mukhang maghanap na lang ako. Tsatsaga ako na may bukas pa para pabili ng jacket. Then, Dear Bros na. Okay, so dahil umaatake na talaga yung paa ko, hindi ko na kaya. At ang daming tao kasi sa Dear Bros kanina. Tinake out ko na lang ang pagkain. Dito na ako sa hotel magdi-dinner. Ito yung binili ko. Yummy! Yan. Ano siya? Chicken teriyaki with wagyu beef toppings. In fairness, masarap pa rin siya kahit na tinake out ko. Nung natikman ko kasi ito last year, mas masarap siya nung nandun ko kinakain yung ng mainit pa. Pero ito, medyo malamig na kasi naglakad pa ako, may binili pa ako sa drugstore. Nagulat ako, masarap pa rin yung lasa. Basta kakaiba siya. Medyo mahal nga lang siya, nasa 2,300 yen. So, siguro nasa 910 pesos itong buong to. Pero ang dami na, mabubusog ka talaga dito. So, tara, kainin natin. Nabawasan ko na nga eh. Yan siya. So, may chicken at saka may beef din na toppings. Itong chicken, pag dun mo kinain kasi malutong. Tingnan natin ngayon kung masarap pa rin yung lasa kahit hindi na masyado malutong. Same pa rin. Yung lutong lang yung nawala pero ang sarap pa rin. Wala ko nakuha. Sarap. May konting lutong pa rin. Pero yung sarap niya. Nandun pa rin. Tapos may egg din kasi ito kasi kaya nga omurice may egg siya. Guys, kahit na mahaba ang pila siguro pag nasa Osaka kayo, don't miss out on Dear Bros. Lang. Isa to sa mga pinaka-okay na nakain ko dito sa Osaka. Ang haba lang talaga ng pila. Kung pupunta kayo doon, siguro agahan nyo na lang. Pag hindi before 6 o'clock, siguro before lunchtime, punta na kayo doon. Kasi sulit talaga.
Ang ano nga lang din, maliit yung lugar nila. So wala masyadong upuan. Kaya mag-aantay ka talaga kung gusto mong maupo doon. Eh wala na akong time mag-antay. Kasi masakit talaga yung talampakan ko na. Kasi kaninang umaga, kaya yung umaga hindi ko nakwento. Pupunta ko Hiroshima. May Shinkansen ticket na ako. Ngayon, 9:20 yung biyahe ko. Nandun ako ng mga 9 o'clock or before 9. Mga 8:55 ganyan. Kaso naligaw-ligaw ako. Unang hagdan na inakyat ko sa Shin Osaka Station, hindi daw doon. So baba ako. Pangalawang hagdan, hindi din doon. So baba ulit ako. Nung pangatlong hagdan ha, naghahabol na ako kasi sabi ko, shit, hindi ako aabot. So tumatakbo na ako talaga galing sa pangalawang hagdan pababa, tapos akyat ulit. Pagdating ko sa pangatlong hagdan na anakyat ko, hindi pa rin doon. So baba ulit ako, tumatakbo na ako. Siguro yung paa ko na pressure siya, na yung tapak niya napabigla, na mabigat, mas mabilis. Yun, nanakit yung parang yung ganito. Hanggang ngayon, pag tinatapak ko sa ngayon, masakit. So, ang ending, hindi ko pa rin naabot yung time ko na Shinkansen. Pero sabi naman nung nakausap ko na staff, pwede pa rin naman ako sumakay. Yun nga lang, hindi na sa reserve seating. So, sumakay pa rin ako. Kaya, nalita ko ng 5 minutes siguro dahil sa pagkaligaw. So, yun, kung excuse me, kung may schedule kayo ng Shinkansen, be sure na alam nyo na kung saan yung mga pupuntahan nyo. Kung hindi nyo pa alam, pag hindi nyo pa alam, matuto kayong magtanong para hindi kayo mahirapang magpaakyat baba ng hagdan. Kasi nakakalito talaga, ang dami talaga dong mga pagdadaan ng kalbaryo bago marating yung talagang sasakyan mo. So yun, ang sarap talaga ha. Anyway. Perfect. So yun, after ito kumain, ipapabad ko lang itong paa ko sa bath salt, tapos lagyan ko ng salon pass para pagising ko bukas umaga maging kahit paano guminhawa na siya. Then end of day 2 na natin dito sa Osaka. Ang bilis! Yan ba yan? Day 2 ba? Day 1 pa lang pala kasi day 0 kahapon. So end of day 1. Bilis! Sana hindi pa matapos, 10 araw lang tayo dito. Anyway, tomorrow whole day tayo, kasama tayo sa Kyoto Nara Day Tour. So wala akong masyadong gagawin kundi sumunod lang sa tour guide at mag-picture-picture. Okay na rin yun. At least hindi na ako mahihirapang mag-isip kung saan ako pupunta. Ayun na kagandahan pagka kasama ka sa tour. Kanina, yung sa Hiroshima ko, mas maganda siguro kung itinur ko siya kasi mas ma-appreciate ko yung lugar. Doon nung nagpunta ako doon kanina, medyo naintindihan ko naman kung ano nangyayari. It's just that mas ma-appreciate ko siya kung may nag-explain sa akin bakit anong meron dito sa lugar na to, anong significance ito, ano nangyari dito. Diba? Yun yung nagkulang sa akin kanina. Kasi syempre, nagre-rely lang ako sa mga nababasa ko. So, mas maganda kung sumali ako sa tour kasi medyo pricey siya. Kaya sabi ko, baka naman kaya ko i-DIY. Dini-DIY ko na. Tomorrow, Kyoto Nara, naka-tour ako. Tingnan natin kung mas okay bang naka-tour siya. Kasi last February, DIY lang yung dun sa Kyoto. Hindi nga nakapag-Nara kasi hindi namin alam kung saan pupunta dun sa Kyoto. Kaya medyo nahirapan sa pag-explore. Kaya natin ngayon na may mga fix na pupuntahan. Balitaan ko kayo. Okay? So, hindi ko napapakita ko ng mangyayari sunod kasi magpuputsok lang naman ako sa maliligo. Then, after that, pahinga na ako. So, guys, that's all for our day 1. See you tomorrow sa ating day 2. Bye-bye!